Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 16 ng Enero 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:42 ng umaga. Alas 6:42 ng umaga, araw po ng Huwebes. At nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga minamahal. Parang continuation lang ito yung vlog ko kahapon o yung mga nakaraang araw. Ang title po ng iba-vlog ko ngayon ay Because of 1 million attendance, Sarah wants to run comes 2028. Yan po. Dahil doon sa siguro na nakita na mayroong 1.2 million na attendance doon sa INC rally, ay nagpahayag siya, halos simultaneously po yan, halos kasabay nung rally ay nagpahayag si Sara Duterte na siya ay tatakbo sa pagka-presidente. She is considering, alam mo naman ang mga abogado kino-consider daw niya na tatakbo siya. Pero nung isang araw ay sinasabi nila na hindi na tatakbo o ayaw na ganyan, ayaw na sa politika. Iyan po ay palililang po yan para pag-usapan. Bukas na naman, hindi na naman tatakbo para pag-usapan, ay ang layo pa po ng 2028. Pero tatalakayin po natin yan. Opo. Ayan nga, nakasulat dyan, kakandidato na raw, maybe because of the 1.2 million attendance in the rally. Nakita niya na nagpapahayag ng suporta sa kanya. Opo. Pero diretsahan na po tayo kasi mahalaga po ang oras natin . Yan pong umatin dyan, walang kuman yan kung mayroon man silang 1 million yan na umatin dyan, kasi marami din ang usosiro dyan hindi naman talaga INC member pumupunta lang dyan para nagmamasid. Ipagpalagay na lang na 1 million sila na pumunta dyan. Yan po ay very clear po ang command dyan. Very clear. Manawagan sila na pagkakaisa o kapayapaan. Pero hindi po na sinasabi yan na sa 2028 ay si Sara Duterte ang ibubuto. Opo. Hindi po. At another bayad yun kung ganun. Hindi nyo ba napansin po na ang mga Iglesia ni Cristo, nagpapahayag lang sila kung sino ang mamanukin nila o ang manok nila 1 week o mga 4 days bago mag-eleksyon. Ganun po sila yan. Kaya yung 1 million o 1.2 million na umatin dyan, bakit ini-equate nila na sa kanila yan? Hindi po ganun. Mabuti sana kung may listahan na sila ngayon. Yung mga nakaupo dyan ng mga senador, kakandidatong senador dapat may listahan na sila o ito ang mga mamanukin ng INC. Pero iba po yan. Iba po ang bayad dyan. Iba yan. O iba ang pabor o iba ang kapalit niyan. Ayan po. Kaya nga po, ang napansin ko doon sa probinsya namin,
Kasi mayroon dong congressman hindi nilapitan yung INC pero hindi natalo sa pagka-congressman si Congressman Diaz. Pero kung minsan ini-endorse siya. Pero sabi niya, hindi ko nalalapitan yan, sabi niya. Mas nilalapitan niya yung mga tao at hindi siya natalo sa pagka-congressman, si Congressman Diaz. District number 2 ng Zambales. At ang kwan nga, ikikwento ko lang po sa inyo, malaki ang kwan ko, malaki ang simpatya ko dyan sa mga members. Opo, kasi nga ay sinabi ko na noon, madaling kausapin sila yan o kaya may aral sila O kung ikukumpara ko po sa isang ordinaryo na tao, halimbawa Katoliko na walang alam sa salita ng Panginoon, ay dito na ako sa mga iglesia ni Kristo. Disiplinado at madaling kausap. At saka yung 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 tactful. Opo. Kung ano yung sinabi nila, yun. At yun nga, may aral sila Pero pagdating ngayon dito ay hindi ako sang-ayon dyan sa ganyan. Yang nakikilahok sila dyan sa ganyan, mabuti sana kung talagang yung life and death, pwede yan. Katulad noon si Enrile, sinuportahan ng mga Katoliko ng Radio Veritas kasi nga delikado silang damputin na ni Marcos doon sa Krami. Sila nila Ramos. Pwede yung ganon. Life and death na kasi Kaya mag-decide ka na. Yan kung sino ang tutulungan mo. Doon ka ba sa kabila o dito ka? Ganon po yan. Pero nga ito ngayon ay marami ang nagsasabi na bilyon ang nagastos dyan Maaring ang totoo kasi nga sa 500 na lang sa isang tao ang ibibigay kasi kakain dyan mamamasahe magpapagal dyan 500 na lang ay di na andun na kung mayroon silang 1 million na attendance dyan ay di 500 million po, hindi ba? 500 million. Kaya ay madali lang naman yan sa mga Duterte kasi nga yung Parmali kwan yun 9 billion po yun Ilan ba yun? Po. 9 billion po yun. Ay ilan na lang yung 500 million, hindi ba? Wala pa kang 1 billion Pero ang sinasabi ng iba, ang tansya nila, ang gastos dyan sa rally na yan, mayroong 1 billion. Kasi may mga kwan yan sound system, mga kung ano pa yan kung ano-ano yan Iyon na nga, pero bago ako magpatuloy ay nais ko munang batiin muna itong mga sumusubaybay sa atin. Salamat po sa inyong lahat Si nabasa ko kanina, si Concepcion Barsi, tinatanong niya ang katayuan ng LA. Siguro yung sunog ay 40% na ata nakakompine na. Opo, pero lumilipat pa rin sa iba At doon nga sa Ventura na malapit dito sa amin, Ventura County, ay mayroon na naman doon na nagsimula. Pero kuan din yun, Pacific Coast din yun. Pacific Coast Highway at saka bundok. Kaya malakas din ang hangin doon. Malakas kasi ang hangin dito kung gaano kabilis ang kotse, ay ganun din. O mas malakas pa. Mas mabilis pa yung hangin dito. Nasa 60 to
to 70 miles per hour po ang kwan dito. Pero ngayon medyo humupa na. Kaya under control na nila at marami nang tumutulong ibang bansa. Mga eroplano yung nagkuhan ng tubig, humahakot ng tubig at saka helicopter. At yung mga, dahil nga kulang ang bumbero, ay yung mga bilanggo na malapit na sigurong makalaya na may experience sa firefighting, tumutulong na rin. Pero ini-equate nila yan sa yung civil action ba yun? Para bumaba yung sentensya nila. Mahigit daw atang 1,000 na mga preso na tumutulong. Opo. At ang dami na po na nagdo-donate ganyan. Pero nga, yung napansin namin dito na yung mga tao nagkasakit. Dahil nga siguro doon sa aspol o doon sa nalalanghap na usok. Ako nga halos hindi pa ako makarecover. Ayan po ito po sila si Pussycat, si Doris May, Antonino, si Ronil. Salamat po sa inyong lahat AB Cumpio, Joey Valenzuela, Third Pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romer Solier, Padua Lloyd Travier, Andres Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Jolie Antan, Jose Labir Niyabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hensio, Dio Yanong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsaw, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Beliar, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Milako Amag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Moob React, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga nire-recommenda ko na mga vloggers na ating suportahan at panoorin. Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantos, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Demjos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonell, at saka si Attorney Shilo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo ay tuloy-tuloy na. Opo, ang tansya ko dyan, dahil doon sa may attendance na 1 million ay sinabayan ni Sara Duterte na kinukonsider daw niya na tatakbo na siya sa 2028. Kasi ang daming tao nakita niya Pero ang daming nagsasabi ay sasabihin ko rin, ay ang kapal ng mukha niyan, hindi ba? O, hindi niya maipaliwanag yung mga
mga yung kinasangkutan niya dyan, hindi ba? Paano siyang ibubuto ng tao yan? Hindi ba? Na lahat ng tao na kakilala ko po ay nagkaklamor na i-impeach na yan. Opo, tumatawag sila sa akin o nakikipagkuhan ako sa kanila, nakikipag-usap ako sa kanila. Gusto nila i-impeach na yan kasi nga ay 11 days lang winaldas yung 125 million. Ay pauupuin mo ba yan ng 365 days? O isang taon? O ay kung 6 na taon pa, hindi ang daming mawawaldas yan. At bali wala sa kanya. Yan po ang iniisip ng mga tao ngayon. Kung kaya niyang gastusin yung 125 million sa 11 days, ay bakit pa natin pauupuin yan? Kaya nga gusto nila i-impeach yan Kaya nga kapal buksa ang tawag dyan Hindi niya maipaliwanag kung paano niya ginastos. O hindi, wala hindi ba? Kaya dyan siya tumatakbo. Dyan sa INC. Yan ang tanggulan niya, hindi ba? Pinagtatanggol siya ng INC. At isa na nga yan si Marcolita na nagsalita. Pero alam nyo po, magaling magsalita yan si Marcolita. Pero pag i-analyze ko yung sinabi niya doon, wala walang meaning Nagkukontra-kontrahan na Yung mga pinagsasalita niya, wala na. Kasi nga, hindi naman truth Pag hindi truth talaga, ay kahit magaling ka magsalita, walang meaning yan. Bumubula lang ang bunganga niya. Wala siyang pinaglalaban. Kasi nga kapayapaan, wala yan. Ang kuman talaga, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalon niya, huwag kang magtestify sa hindi totoo. Yan po ang pangalagaan natin. Bakit yung, ano yung kapayapaan na yan? Mga side issue lang yan. Kaya nga wala yan walang kwenta yan At dyan sila nabubulag o binubulag nila ang mga tao. Dahil dyan sa ganyang issue. Wala pong issue yan. At sinagutan ko na yan, every time they say they want peace and safety, every time po yan. Then sudden destruction comes. Ayan po. Biblia po ang nagsasabi dyan because they do not know the way of peace. Ayan po. Every time po yan, hindi ba? O ano ngayon ang pinapalo up nila? O kapayapaan, hindi ba? Pero palagay ko may magaganap yan na ay walang natin kung ito si Dado, hindi ba? Si Kapitan Dado, hindi ba? Ay baka magpasabog na yan O hindi ba? Lulusubin daw niya ang kwan Ayan po, hindi ba? O iba ang sinasabi ng mga kampo nila o yung mga alipuris nila, lulusubin ang naku po. Ay dito na po tayo sa Bible verse na isishare ko sa inyo. Bakit mayroong ganyang mga tao? Bakit nangyayari yan? Bakit patuloy na nangyayari? At ayan nga, may mga naniniwala. Ang Biblia po ang sasagot yan. Because God has blinded their eyes. Ayan po. 2 Thessalonians chapter 2 verse 11. For this reason, God will send them a powerful delusion. Hindi ba? Delusion po ba? So that they believe the lie. Ayan po. Yan po ang sagot. Naniniwala sila dun sa kasinungalingan na ginagawa nila. Opo, na kunyari sila ang nanalo. Hindi ba? Kasinungalingan po na sila ang nanalo. Kasi nga ito si George Irwin Garcia ay kung ano-ano na ang sinasabi, hindi ba? Pansinin niyo po yung mga sinasabi nila. Parang nagsisira ulo o nagsisira-sira para hindi siya mabuko. Hindi ba? Yan si George Irwin Garcia. Papayag kunyari, sige buksan na natin ang mga baluta sa Santo Tomas, Batangas, buksan na natin. Kung yan ang gusto nyo, bubuksan natin yan. Hanggang ngayon, hindi naman nila binubuksan. Nagsisira-sira ulo na nga lang
Hindi ba? Oh, bakit, ito ha, bakit ganyan na lang ang galit ni Sara kay Bongbong Marcos o sa administrasyon? Kasi nga alam nila na dinaya nila yan eh. Ngayon pinaniniwala nila na sila ang presidente. They believe a lie. Opo, pero hayaan na natin yan. Ibang topic po yan. Pero ang pinapaliwanag ko lang po dito, naniniwala pa sila na napakalakas nila. Opo, na hindi pa sila nabubuko. Naniniwala sila na kaya pa nilang lukuhin o linlangin ang mga tao. Yan po ang paniwala nila, ay hindi na po. Hindi na. Oh. Noon siguro, pero baka niluluko lang kayo ng mga tao noon, hindi ba? Ay kasi nga, ay libre pagkain sa mga meeting eh. O may mga allowance o ipapasok sa trabaho, hindi ba? Bibigyan ng magandang posisyon. Kaya pumapalakpak po ang mga tao sa mga meeting nila. Opo, hindi ba? Nung sinabi ni Duterte na sana kuwan na tayo ng kuwan probinsya na lang tayo ng China eh. O, palakpak ang mga Pilipino. Kasi nga, nakakakuha ng pabor eh. Hindi ba? O, pero yung hindi nakakakuha ng pabor ay hindi papayag doon Hindi ba? Lalo na yung mayayaman. Ay bakit ibibigay mo ang kayamanan mo sa China? O, hindi papayag dyan. Pero yung ibang mayayaman na naandun, pumapalakpak kasi nakakakuha sila ng pabor eh. Ayan po, ay ngayon, ay wala na. O, sabihin niya ngayon yan. Sabihin niya. O, at bakit naman ibubuto mo ang isang presidente na maka-China? Hindi ba? Hindi lang na-check yan eh. O na-check yan ni Trillanes na maka-China si Duterte, pero walang naniwala o nagkulang ang oras. Kung na-discuss yan ng mga 6 months o mga 1 year, ay hindi rin ibubuto ng tao yan, si Duterte. Bakit mo ibubuto kung maka-China na itago nila? Oh, ay lalo na ngayon ay ang daming korupsyon na nai-involve, hindi ba? Oh. For this reason, God will send them a powerful delusion. Tinignan ko po itong delusion ay ito yung parang hindi rin totoo ito o parang yung hindi makatotohanan, pero doon sila sumasandal, powerful or ano bang tawag ng iba dyan? Powerful delusion or basta ganun, ano? So that they believe the lie. Ayan po, hindi ba? Iyan po ang problema nila ngayon, hindi ba? Oh, yung mga tao na katabi nila hanggang ngayon, siguro yung mga katabi nila doon, ang akala nila kabig nila yan. Pero naandun lang yan kasi ay simpi, uupo lang doon eh. Tapos ubibigyan ng budget yan eh. Oh, takbukan senador, ito ang budget mo. Ganun lang po yan eh. Oh, may nakukuha silang pabor o mga kapritso, hindi ba? Ganun lang po yan. Oh. John 12:40, He has blinded their eyes. Ayan po hindi ba? Ang Diyos mismo ang gumagawa niyan. At pangalawang verse na po yan ay malalim po na prinsipyo ito na napakahirap paniwalaan. Pero sigurado po ako dito, ibang level kasi ito ng pananampalataya. O halos hindi dinidiscuss ito. He has blinded their eyes and hardened their hearts. Ayan po, hindi nyo lang alam yan. Hindi nyo lang alam na pati nga yung pagsalangsang ng tao sa Diyos, ibinibigay po ng Diyos yan. Opo, ang akala natin ay ang trabaho lang ng Diyos ay pinapabuti ang ating kalooban. Hindi po. Binibigyan.
ito ha, yung Pharaoh of Egypt po, nakasulat po, ay ginawa ng Diyos na harden his heart. Yung Pharaoh of Egypt, hindi talaga bibigay yung 10 plago na dumating. Pero nung dumating yung pang-10, ang sabi ng Diyos, dito kanya bibigay na ang Pharaoh. Bibigay na. Kasi lahat ng panganay na tao na nabubuhay ay mamamatay nung gabi na yan. Basta panganay ka, firstborn of Egypt ay including beast, pati kalabaw, hindi ba? Namatay mga hayop, namatay. Firstborn. Kaya natakot yung mga Ehipto ay simple ay walang bahay po na walang humahagulgol, walang bahay na walang bangkay. Yan po ang description noon sa Egypt. Kaya bumigay. Sinabi ng Diyos, dito bibigay na ang Pharaoh. Ayan po Pero bago yan, God hardened his heart. Kaya nga, ganyan po ulitin ko mabigat po na prinsipyo ito ng Biblia. Pero, ay ganun po yan talaga Mayroong ibang verse, sila ay ipinagkaloob na sa dyablo. Yan po, ay ibang prinsipyo na naman ito, pero magkakahawig po sila ay pinagkaloob na sa dyablo. Mayroon talaga at yan po ang prinsipyo ng destiny. Mayroon talagang itinalaga na kung saan mayroon talagang itinalaga na tao para maging yung born again o kaya ay para pugutan ng ulo. Mayroon talagang ganun Pero mayroon din na tao na itinalaga na para kay Satanas. Ayan po. Mahaba po discussion yan, pero pinapaliwanag ko lang po so that they cannot see with their eyes and understand with their hearts and turn and I would heal them. Ayan po. Wala na Hindi ba? Yun lang pagdeklara ni Sarah na umupa na siya ng tao, hindi ba? Nakipag-usap na siya sa tao na kung sakali siya ay patayin, hindi ba? Yun lang Bakit ganun? Hindi ba? Harden yung puso niya ay talagang wala na. Ay siguro tatanungin niyo ako. At nakasulat din yan sa Biblia. Nakasulat po sa Biblia. Why then, sabing ganun why then God is still finding fault? For who can resist His will? Ayan po nakasulat po yan sa Biblia. Bakit pa pala parurusahan ang tao? Bakit pa hahanapan pa ako ng fault? Kung wala naman palang makaresist sa will of God. Ayan po ang nakasulat sa Biblia. Napakatindi po na tanong yan. Pero i-discuss ko na po yan sa susunod at wala na po tayong oras At mga kababayan, mga minamahal, dalayan ko po sa aking pag-discuss dito ay may natututunan po tayo. Na nanggagaling na wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyo lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po. I-kuhan nyo dyan. I-comment nyo kung gusto nyong malaman ano ang sinasabi ng Biblia doon sa why then God is still finding fault. For who can resist His will? Yun po maganda pong topic yan. Sige po, at hanggang dito na lang po at isang magandang umaga sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.